Breaking news po. Senador Marcoleta sumabog na sa galit. Mga kababayan, meron pong mahalagang mensahe ang ating bayaning senador. Kaya pala hindi siya nakapunta sa Blue Ribbon Committee nung nakaraan ay hinarang siya at ginipit siya. At sabi dito ni Senador Marcoleta ay huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Dahil sabi niya mga kababayan, aarestuhin daw siya kahit anong oras. Ito po ang gusto ng mga bendalo. Alam niyo po mga kababayan, gaya ngayon, Judas is Lord. Itong si Pastor Villanueva na talagang naghudas na. Talagang nabira dito ng mga kababayan natin. Sumama po at sumanib po sa mga bendalo. Itong mga kanggaro na ito, mga tanga na senador, talagang namamayagpag sila ngayon. So ngayon po mga kababayan, meron pong mahalagang mensahe si Senador Marcoleta na ikagugulat ng lahat. Bakit kaya mga kababayan, malungkot si Senador Marcoleta dito sa kanyang pagpapahayag? Ano ba ang mangyayari sa kanya? Ipapaaresto daw anumang araw. Ito po ang plano ng mga bendalo. Kaya mga kababayan ko, panoorin po natin at sabay-sabay po tayo mga kababayan at mag-comment po kayo. I-like at i-share ang bidyong ito para malaman ng mga kababayan natin ang tunay na nangyayari. Di ba mga kababayan, naglungsad po ng special session kanina. Bali-balita po si Tito Soto, ang bagong Senate President. Si Bendalo ulit mga kababayan. Itong si Itbulaga na talagang binira ni Marcoleta at ni SP Cayetano. Pakinggan po natin mga kababayan, ito na po ang pasabog. Judas is Lord. Nakakahiya. Ito po ang pasabog. Mga kababayan, ngayong araw ay narinig po ninyo ang pagpapahayag at mga deklarasyon at testimonya ng mga dating sundalo na nagpasya na magkatipon-tipon kaninang umaga at natapos kani-kanina lang tungkol sa maanumalyang flood control projects na kinapalooban ng maraming pagdideliver ng napakaraming mali-maletang salapi sa iba't ibang mga tao at opisyalis ng ating bansa. Yan po ang sinasalamin sana, mga kababayan, ng dapat na nangyari na inaakala naming huling pagdinig sana ng opisyal na Blue Ribbon Committee na aming sinet noong June 11, 2026. Hindi nga po natuloy yun, mga kababayan, dahil Ayan mga kababayan, nakita nyo po yung bagong pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee. Alam nyo po, nagkagulo po dahil hinarang po si Chavit Singson at si Marcoleta. Talagang nagkabardagulan dito mga kababayan. At talagang napakarami pong binulgar dito ng mga may bago kasing mga mga pangalan na mga sundalo Talagang nandyan sila Arnold Clavio, hindi mawawala sila Tulfo, Erwin Tulfo, itong si Tuplok, itong marami po mga kababayan, pati itong kapatid niya na si Ramon Tulfo, nakatanggap din ng pera na maleta. Kaya damay-damay po mga kababayan, sabi ni Marcoleta dito, makulong man ako, ikulong man ako, huwag kayong mawawalan ng pag-asa dahil hindi mananalo ang kadiliman, hindi mananalo ang kasamahan dito sa kabutihan. Kaya mga kababayan, panoorin pa natin. Ako po, magugulat kayo dito. nung matunugan ng ibang mga kasama namin na kami magdadaos uli ng panghuling hearing na lang ng Blue Ribbon Committee, ay sinabi nila na mayroong security threat ang Senado at ang aming mga kawani ay sinabihan nila na mag-work from home na lang. Dahil po sa security threat at nagkaroon po ng napakaraming mga tanod sa Senado at wala naman po kaming magagamit na mga kawani,
hindi po natuloy yung June 11 hearing na yon. At nang dahil doon, ay nagpasya ang mga kumukup-kup dun sa 18 at higit pang mga dating sundalo na maggawa na lang ng pagpapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Yan pong mga narinig nyo sa araw na ito ay siyang dapat na marinig po ninyo sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ang representasyong ito ay matagal na pong itinalaga ang kanyang kakayahan na siya ang manguna, na matukoy po natin ang mga taong nasa likod ng napakamalaganap at napakamalaking nakawan sa salapi ng bayan na ganap po sa kasaysayan ng ating republika. Nang dahil po dyan ay marami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga imbentong mga kaso. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po arestuhin, upang hindi ko na maipagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Ayan mga kababayan ko, ito po ang pasabog ni Senador Marcoleta na talagang gagawin lahat po na panggigipit para po matigil ang pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee sa mga nadadawit na personalidad. Nakita nyo naman mga kababayan, kung itong Gatchalian Black na ito, kanina po kasi mga kababayan, official na po na may 12+1. So itong Gatchalian Black ay naging official na po na liderato. Tuluyan na pong naagaw ng mga bendalo itong liderato ni SP Cayetano at Marcoleta. Sabi naman ni Cayetano mga kababayan, sa kanila na ang liderato, sa kanila na ang Senate President, pero dito sa Blue Ribbon Committee, amin ito. Alam nyo ba si Cayetano mga kababayan ay nagpasa or na dumulog sa Korte Suprema para po ipetisyon itong pangaagaw ng mga bendalo sa liderato. Mga kababayan, mahalagang malaman din na pumagitna ang Korte Suprema sa nangyayaring sigalot. Lalong-lalo na po dito sa pagiging aso-aso ng Senado. May Senado ng Malacanang at Senado ng Pambansang Pilipinas. Pero talagang gagawin po nila lahat para mawala ang pagsabog ng mga pag-iimbestiga dito. Mga bendalo talaga. Ulitin pa natin mga kababayan na ito po. Pero wag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at maipakulong. Kagaya na po ng sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Interes po ninyo ito. Huwag kayong mawawalan ng loob at huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pansamantala lang naman siguro ang hindi tayo magkikita ng harapan. Ngunit, dahil po sa ating pakikipaglaban, alang-alang po sa interes ng ating bansa, ay kailangan tayong magkaisa. Sa tulong po ng Panginoon Diyos, magtatagumpay din po tayo. Mabuhay po kayong lahat at sana'y araw-araw ang diwa ng ating pagkakaisa ay huwag pong mawala sa bawat isa sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Ayan mga kababayan po. Yan po ang pasabog ni Senador Marcoleta. Nako mga kababayan, alam nyo ba si Judas is Lord? Alam nyo bang nagkaposisyon pa ito si Joel Villanueva? Mantakin nyo mga kababayan, sila na ang naghudas, nagkaposisyon pa. Kaya po nabuwag itong Cayetano Black. Gumaya kay Chis Escudero na ikinanta ng mga sundalo na Marines na tumanggap din ng mali-malitang kwarta. Kaya mga kababayan, suportahan po natin si Senador Marcoleta at 10 ng kanyang mga kasama
Kasi siya lang po ang maasahan at talagang alam natin na ipagtatanggol ang sambayan ng Pilipino. Hindi gaya ng grupo ni Tito Soto na bendalo na talagang gagawin lahat para mapagtakpan ang katotohanan dito sa mga mastermind ng pagnanakaw. Naku po, mga kababayan ko, tuloy pa natin. Mga kababayan, ngayong araw ay narinig po ninyo ang pagpapahayag at mga deklarasyon at testimonya ng mga dating sundalo na nagpasya na magkatipon-tipon kaninang umaga at natapos kani-kanina lang tungkol sa maanumalyang flood control projects na kinapalooban ng maraming pagdideliver ng napakaraming mali-malitang salapi sa iba't ibang mga tao at opisyalis ng ating bansa. Yan po ang sinasalamin sana, mga kababayan, ng dapat na nangyari na inaakala naming huling pagdinig sana ng opisyal na Blue Ribbon Committee na aming sinet noong June 11, 2026. Ayan, mga kababayan ko, ano naman ang sinasabi ng mga Pilipino? Ito po, we will pray for you, Senador Rodante Marcoleta. Ikaw ang bayani. God is good. He knows and sees everything. God, please save my country, Philippines. God save the Philippines. Laban lang, Senador Marcoleta. Nasa tao ang gawa. Nasa Diyos ang awa. May the God, Lord, may bless you and your family, Senador Marcoleta. Bagong espit, balasahan sa Senado. Nako, mga kababayan ko, si SP Bulaga daw ang bagong liderato, mga kababayan ko. Hindi nga po natuloy yun, mga kababayan, dahil nung matunugan ng ibang mga kasama namin na kami magdadaos uli ng panghuling hearing na lang ng Blue Ribbon Committee, ay sinabi nila na mayroong security threat ang Senado at ang aming mga kawani ay sinabihan nila na mag-work from home na lang. Dahil po sa security threat at nagkaroon po ng napakaraming mga tanod sa Senado at wala naman po kaming magagamit na mga kawani, hindi po natuloy yung June 11 hearing na yon. At nang dahil doon, ay nagpasya ang mga kumukup-kup dun sa 18 at higit pang mga dating sundalo na maggawa na lang ng pagpapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Yan pong mga narinig nyo sa araw na ito ay siyang dapat na marinig po ninyo sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ang representasyong ito ay matagal na pong itinalaga ang kanyang kakayahan na siya ang manguna na matukoy po natin ang mga taong nasa likod ng napakamalaganap at napakamalaking nakawan sa salapi ng bayan na ganap po sa kasaysayan ng ating republika. Ang dahil po dyan ay marami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga imbentong mga kaso. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po ay arestuhin, upang hindi ko na maipagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Pero wag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at maipakulong, kagaya na po ng sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Interest po ninyo ito. Huwag kayong mawawalan ng loob at huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pansamantala lang naman siguro ang hindi tayo magkikita ng harapan. Ngunit dahil po sa ating pakikipaglaban, alang-alang po sa interest ng ating bansa, ay kailangan tayong magkaisa. Sa tulong po ng Panginoon Diyos, magtatagumpay din po tayo. Mabuhay po kayong lahat at sana'y araw-araw
ang diwa ng ating pagkakaisa ay huwag pong mawala sa bawat isa sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Ayan mga kababayan ko, ang malungkot na tila pasabog ni Senador Marcoleta dahil nga po sa napipintong pag-aresto. Talagang pipigilan po siya mga kababayan ko. Ito ang katotohanan sa bansang Pilipinas. Akala nyo po sa pelikula lang, sa Korea novela lang nangyayari ito. Diba mga kababayan, nakakapanood lang tayo sa mga pelikula, sa mga Korea novela, na nakaw dito, nakaw doon, pero nagkakaroon ng hustisya. Pero dito mga kababayan sa atin, ay talagang nagpag-iwanan na po tayo. Dahil ninanakaw po nila ang pera natin. Kung sa ibang bansa mga kababayan, yung bis po nila doon, gaya na sa Japan, Korea, Amerika, Singapore, ang Singapore mga kababayan wala naman silang palayan, walang maisan. Wala silang bundok. Talagang syudad sila. Pero bakit sila maunlad? Kasi nga mga kababayan, sa kanila, zero tolerance po ang korupsyon. Pero dito po sa Pilipinas, naging profession na nila. Talagang naging legal na ang pagnanakaw dito. Kung sino pa yung mga magnanakaw, sila pa yung mga namamayagpag. Sila pa yung malaya. Pero yung mga talagang tumutuligsa at nasa katwiran na talagang mabokal dito, gaya ni Senador Marcoleta at 10 ng kanyang kasama, ay talagang ginigipit mga kababayan ko. Kaya kayo no humusga dito, nakakalungkot po ito mga kababayan. Ako, naluluha po ako dito at nagdaramdam po ako. Dahil ang alam natin talagang tuloy-tuloy na po ang pag-iimbestiga ng maanumalyang flood control na nakaw ng mga bendalo. Isipin nyo, saan kayo makakakita dito? Dito sa Bulagaan Block, mga tanga senador block, mga kamote senador. At dito, ikumpara natin kina Marcoleta. Ang iniimbestiga ni Marcoleta, yung mga magnanakaw. At yung mga witness, yung mga sundalo. Kumpara natin dito sa Bendalo, ang iniimbestiga nila, yung mga sundalo na nagsasabi na may nagnakaw, may nakawan na nangyari. O anong nangyayari ngayon mga kababayan? Sila ang ginigipit. Sila ang ipinapakulong. Sabi ni Marcoleta, anumang oras ay aarestuhin siya para pigilan siya. Pero sabi nga niya, hindi siya mapipigilan sa paglalabas ng katotohanan. Kaya kayo na po musga mga kababayan, this is the Wonders Philippines. Ipanalangin po natin na si Senador Marcoleta ay nasa mabuting kalagayan at palakasin pa ng Panginoong Diyos ang kanyang katawan, ang kanyang kapangyarihan. Sana kasihan siya ng banal na espiritu at banal na kapangyarihan ng nasa langit para po mawala ang mga ganid na magnanakaw na bendalo. Isang like, isang share po, isang subscribe. Pasensya na po kayo mga kababayan. Ngayon lang po tayo nakapag-update dahil nasira yung ating mic ngayon. Napaayos ko na, bumili na po ako ng bago. Kaya nakita nyo, bago po ito. Okay po, salamat po. At magkita-kita tayo dahil may nababalita na malaking rally. Isa po sa mga pinakamalaking rally na mauukit sa kasaysayan. Dahil dito sasabog ang bugso ng damdamin ng mga Pilipino na galit na humihingi ng hustisya para sa ginawa nilang karumal-dumal na pagnanakaw sa ating pera. Salamat po mga kababayan.